Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-10 gabi ng San Telmo Society. Ngayong gabi, hatid ko ay 2 salaysay mula sa mga kasama natin sa campsite. Ang unang kwento ay mula kay Syra, na babasahin naman sa atin ni McCoy mula sa Camchat Podcast. Halina at sumama na kayo sa aming kwentuhan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si McCoy at ilalahat ko sa inyo ang kwento ni Sai. Nagsimula ako makakita at makaramdam ng mga kung ano-ano nung ako'y bata pa lamang. Nagsimula sa palagiang sleep paralysis, though sabi nila para lang sa lalaki yun. Sa nauna kong ang apartment, palagi akong may nakikitang 3 bata sa may kitchen door ng kapitbahay namin. Na-curious ako kasi umaalis yung magulang pero yung 3 bata andoon pa din sa may pinto at tanging isang bata lang ang nagpapaalam sa kanyang magulang. Nang makausap ko ang isa pang kapitbahay namin, doon ko lang nalaman na totoo pala na nakakakita ako ng di nakikita ng pangkaraniwan. Kasi sinabi niya na nag-iisa lang daw ang anak ng kapitbahay namin na yon. Kaya paano raw nangyari na naging 4 ang nakikita kong bata? Hindi ko na rin nalaman ang sagot kung sino ang mga batang yon hanggang sa nakalipat na ako ng ibang apartment. Nag-rent kami sa isang lumang apartment sa Caimito Street, Block 1, Santa Maria, Village. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa apartment na yon. Hindi rin nila mawari ngunit walang tumatagal na renter sa apartment na yon. Noong una, hindi ako naniniwala kasi ang perception ko noon to see is to believe. Nakakatawa mang isipin pero parang nabasa ng mga nasa bahay na yon ang nasa isip ko na yon. Noong mga unang buwan pa lang, okay naman. Pero nung tumagal na kami, doon na nagsimula ang pa-welcome nila. Isang hapon, kauuwi ko lang galing school. Pagpasok ko ay ang dilim at ang bigat ng pakiramdam ng ambience ng buong bahay. Umakyat agad ako sa kwarto ko. Habang tahimik ako nagbabasa ng novel ay narinig kong bumukas at bumagsak ang pintuan sa harapan ng bahay. Yung tunog ba na parang may pumasok sa bahay nyo? So naisip kong bumaba sa pag-aakalang dumating ang mga kaibigan ko. Ngunit pagbaba ko, isang madilim at mabigat na ambience pa rin ang sumulubong sa akin. Walang katao-tao sa bahay. Sino yung nagbukas ng pinto? Sa takot ko ay nakapagdesisyon na lang ako na bumalik sa kwarto ko pero saktong aakyat na ako nang biglang dumating ang mga kaibigan ko. Tinanong ko sila kung lumabas lang ba ulit sila pero parang ako ng lamig nung sinabi nila na kakarating lang nila galing eskwela. Nung araw din na yon, lahat kami ay nasa sala ng bahay. Nagkukwentuhan lang kami noon at nagpapalipas ng oras. Sakto naman na pumasok ang kaibigan ng pinsan ko sa sala nang biglang napahinto siya sa may hagdanan na parang na-frozen siya. Pagkatapos, bigla siya nagtanong na, "Guys, may tao ba sa taas?" Biglang tumahimik ang bahay hanggang sa sinagot ko na wala talagang tao roon. Lahat kami ay nasa sala. Kinilabutan na lang ako nung bigla siyang sumagot na, kaninong paayo nakita kong tumatakbo pababa at biglang bumalik papunta sa taas yung nakita ko. Wala nang nakapagsalita sa amin pagkatapos noon sa takot. Sumunod na araw, weekend yon at umuwi yung 2 kasama ko sa bahay. Tumambay doon yung isang tropa ko na si JM para lang samahan ako sa bahay. Nakatulog ako sa sahig at hapon na nang magising ako. Saktong pagbangon ko ay nakita ko si JM. Nakaupo si JM sa may dining table at saktong pagtingin ko sa kanya ay wala siyang ulo. Natakot ako siyempre. So sinabi ko sa kanya na dapat hubarin niya lahat ng suot niya para masunog namin. Pero hindi siya naniwala. Kinagabihan ng araw din yun, dumating yung iba kong kaibigan. Habang nagtatawanan kami ay nakaupo si JM malapit sa pinto sa likod. Walang bukas na ilaw sa bandang parte ng bahay na yun. Napalingon ako kay JM
Pero laking kilabot ko na lang nang paglingon ko na yun sa kanya ay may nakita akong kamay na kumakaway mula sa likuran niya. Ikinwento ko yun sa mga kasama ko pero pinagtawanan na lang namin sa halong kaba at takot. Kinabukasan, nag-aya ng movie marathon ng friend ko na si Romel. 3 lang kami noon sa bahay. Napakalakas ng ulan at kulimlim ang paligid. Nakatapos na kami ng isang movie nung tumayo si Romel mula sa sala upang magbanyo. Nakabukas pa rin ang pintuan namin sa likuran ng bahay na tanaw mula sa sala. Pagkalabas ni Romel sa banyo ay nagkukunwari siyang model sa rampa dito, rampa doon. Nagtatawanan lang kami magkakaibigan. Nang akmang pag-ikot ni Romel sa bandang pinto sa labas ay may nakita siyang isang babaeng nakaputi at lumulutang. Di niya maipaliwanag ang takot niya kasi bigla siyang namutla at di nakapagsalita. Napaupo na lang si Romel sa sobrang takot. Nang sumunod na araw ay nagpaiwan sa bahay ang kaibigan kong si Marian. Iyon, matatakutin talaga siya. Nasa kwarto ko siya sa taas ng bahay at gumagawa ng isasubmit niya sa school. Nagpapatugtog siya ng malakas sa pag-asang hindi siya gagambalain ng kahit ano kapag may malakas na music. Pero kahit anong lakas ng music niya ng araw na yun, bigla pa rin siyang ginambala ng anuman ang nasa apartment na yun. Narinig ni Marian ang mga yabag ng paa na umaakyat sa hagdan na hindi matapos-tapos. Tipong tunog na umaakyat pero hindi nauubusan ng steps ng hagdanan. Sa sobrang takot niya ay dali-dali siyang nagbihis ng uniforme at nang madaling kumaripas ng alis, iwan ang bahay at pumunta sa school. Tumagal din kami ng 2.5 years doon. Kami lang raw ang tumagal doon, sabi ng katiwala. Pagkatapos din ng mga pangyayaring yon ay napagdesisyonan namin na umalis na lang sa apartment na yon. Salamat na lang at hindi na muli namin na-encounter yung mga alaga namin yon. Nakakatakot isipin na ang apartment na tinuluyan nila Syra at ng kanyang mga kaibigan ay pinamumugaran ng mga nilalang na sadyang ginugulo sila. Maraming mga hindi nakikitang nilalang ang maaaring nasa paligid natin. Sabi nila, lagi nating tatandaan na ang mga nilalang na ito ay gumagamit ng kanilang enerhiya upang makapagparamdam sa mga taong nandito sa ating mundo. Ano kaya ang mensaheng gusto nilang ipaalam? Ano sa tingin nyo? Salamat kay Syra sa pagpapadala ng kwento mo para ngayong gabi. Maraming salamat din kay McCoy sa pagbabasa niya ng kwento ni Syra. Si McCoy, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay mapapakinggan sa kanilang sariling podcast na Gam Chat. Linggo-linggo ay pinag-uusapan nila mga issue at kwento na umiikot sa mundo ng Filipino-American and LGBTQ community. Mapapakinggan ang Gam Chat podcast sa lahat ng major podcast platforms. Sa ating pagbabalik, pakinggan naman natin ang susunod na kwento mula kay Red at sa kanyang mga karanasan mula sa isang matandang pamantasan sa probinsya ng Bulacan. Sa pagbabalik ng Philippine Campfire Stories. Si Red ay nagpadala ng kanyang kwento sa ating kamakailan lamang. Halina at pakinggan natin ang kwento ni Red. Magandang buhay sa lahat ng mga kasama natin sa ating campsite. Ako si Red at ibabahagi ko sa lahat ang isa sa pinakakahindik-hindik na pangyayari sa aking buhay. Nakala ko ay sa pelikula lamang nangyayari at nasa inyo na kung kayo ay maniniwala dito. Ngunit ito ang totoong kwento ng karanasan ko. Unang taon ko sa kolehiyo noong ito ay nangyari sa pinakamatandang pampublikong universidad sa probinsya ng Bulacan. Nagsimula ito sa pinakauna kong klase, psychology class. Habang pinag-uusapan namin ang mga konsepto ng memorya, mayroong ikwinento sa amin ng aming guro tungkol sa kanyang karanasan na natili sa kanyang long-term memory. Sa kolehiyo ng edukasyon, madalas na nagkaklase ang lahat ng mga graduating student mula hapon hanggang gabi
dahil sa tuwing umaga sila ay nakadeploy sa mga eskwelahan kung saan sila nagpa-practicum o tinatawag din namin na practice teaching. Minsan sa kanyang klase ay inabot na ito ng gabi. Mayroon siyang isang estudyante na nagsabi sa kanya na mayroon daw isang entity na tila ay isang kaluluwa ang nakayakap sa kanya habang sila ay nagkaklase nung gabing yun. Pinagkibit-balikat lamang niya ito at kinausap ang estudyante pagkatapos ng kanilang klase. Tinanong ng aming teacher kung ano ang itsura ng yumakap sa kanya. Ang sabi ng estudyante, ito ay isang lalaki na halos raw ay kawangis ng isang artista. Pagkatapos nito ay napangiti lamang ang aming guro at sinabi na hindi dapat siya matakot dahil ito ay ang kanyang matalik na kaibigan na namayapa na dahil sa isang aksidente ilang taon na ang nakalipas at ang araw na iyon ay ang kanyang kaarawan. Marami pang naikwento tungkol sa kanyang kaibigan na aming guro noong mga pagkakataon na iyon. Matapos niyang magkwento, ramdam mo ang lungkot at bigat sa classroom na para bang lumalaki ang ulo mo at para bang ikaw ay nagiging lightheaded. Yun yung naaalala kong naramdaman ko pagkatapos niyang magkwento sa harap ng aming klase. Dahil na nasimulan sa usapan tungkol sa multo at kababalaghan ang aming maghapon, ito ay nagpatuloy hanggang sa mga sumunod namin mga klase. Kami magkakabarkada ay nagkwentuhan tungkol sa kababalaghan pati na rin sa mga multo habang lunch break namin. Lumipat na kami ng classroom pero alam mong bitbit pa rin namin ang bigat sa hangin. Kahit nasa ibang classroom na kami, medyo eerie pa rin sa pakiramdam. Noong nasa room 410 kami ng Rojas Hall para sa aming klase after lunch na ang subject ay Communication Arts, bigla na lamang nagpa-pop quiz ang aming guro. Habang kami ay nagpa-pop quiz, bigla na lamang siyang sumigaw at tumuro sa likuran ko. Sinabi niyang, "Ano yan?" Napahinto kaming lahat sa pagsasagot at tumingin sa upuan sa likod ko. Wala namang taong nakaupo doon dahil 1 seat apart kami. Sandaling napahinto ang klase sa pagsasagot pero nagpatuloy din kami kaagad. Then, may naramdaman akong kakaibang bigat at tila ba'y mayroong nagpapalingon sa akin sa bintana sa may right side ng classroom. Pagtingin ko doon, mayroon ako nakitang isang babaeng naglalakad ng sobrang bagal. Nandun yung pakiramdam na hindi ko may alis ang mata ko sa kanya at parang sobrang bagal ng oras at ang ikot ng mundo. Alam naming one-way mirror ang bintana nandoon sa may classroom at kapag ikaw ay nasa loob ng classroom makikita mo yung mga dumadaan doon. At sa susunod na bintana, bigla na lamang siyang nawala. Balik kasi yung setting ng wall ay isang bintana, then yung pintuan, then 2 bintana na may manipis na division. Then sa bintana pagkatapos ng pinto, nakita ko pa siya. Ngunit bigla na lamang siya naglaho pagkalampas dun sa maliit na division na tinutukoy ko. Bigla siyang naglaho parang bula. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Pero, ang natatandaan ko, ang nakita kong babae ay balingkinitan. Magulo ang buhok ko, pero hindi ko nakita ang kanyang muka. Alam mong babae siya dahil sa defining features ng kanyang tindig. Matapos ang ilang sandali na parang nahimasmasan na ako, may naramdaman akong kumalabit sa akin mula sa likuran. Nagsasagot kasi ako nito, pinagpatuloy ko ang pop quiz. Napalingon ako, at doon ko naalala na wala nga palang nakaupo sa upuan sa likuran ko. Akala ko may kaklase lang ako manghihiram ng correction tape. Pero wala. Then, lumingon na lang uli ako sa papel ko at tinapos ang pop quiz. Habang nagsasagot, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Sumakit ang leeg ko na para bang man nag-exert ng pressure at unti-unti itong bumigat. Pinagkibit-balikat ko lamang ito kasi akala ko nagugutom lang ako o kaya naman yung sumasakit ang ulo dahil sa pagsasagot ng pop quiz. Pero hanggang sa matapos ang klase at mapunta na kaming magkakaklase sa huling subject namin for that day, which is Philippine History, lalong bumigat ang pakiramdam ko at para ng stiff neck ang nararanasan ko
sa may bandang leeg ko. Hanggang natapos ang klase namin, that was just past 4 p.m. At dali-dali akong umuwi dahil alam ko may hirapan ako makasakay ng jeep pauwi sa bahay namin sa Hagunoy. Manggagaling pa kasi ako ng Malolos. At mahirap ng gabihin dahil sa masama na nga ang katawan ko at para magkakasakit ako. Nakatulog na lamang ako sa biyahe at pagkarating ko sa bahay, pagkabukas ko ng gate, ang mama ko ang unang sumalubong sa akin. Nakita ko ang gulat sa kanyang muka pero dali-dali lang ako pumunta sa kwarto ko para makapagpalit. Ngunit nagtanong siya sa akin, tanong na pagalit. Bakit hindi man lang daw ako nagpaalam sa kanya na may kasama ako? Nagulat ako sa sinabi niya at sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko at wala akong kasama pa uwi. Bigla na lamang niyang inabot sa akin ng rosaryo at sinabi niya magdasal ako. At hubarin ko kaagad ang damit na aking suot. Habang nagdarasal ako, hinampas niya sa akin yung damit na suot ko at maya-maya pinagpag niya ito sa labas ng bahay namin. Habang ginagawa niya yun, naramdaman kong unti-unting gumagaan ng balikat at parang nawawala yung pressure sa leeg ko. Noong natapos ako ng pagdarasal ng rosaryo, tinanong niya sa akin kung saan daw ba ako nanggaling pagkatapos ng klase ko. Kwento ko lang sa kanya yung naramdaman ko maghapon at dumiretso na lang naman ako pauwi dahil sa masama nga pakiramdam ko. At sinabi niya na mayroon daw ako na iuwi mula sa eskwelahan. Sinabi niyang mayroong nakapasan sa akin mula sa eskwelahan hanggang sa bahay pauwi na ang dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam ko maghapon. Kaya ang akala niya ay may kasama akong kaklase dahil sa nakita niyang dalawang tao ang nagbukas ng pinto at napansin niyang nakatayong malahimo ko sa batok ko at sa likod ng aking ulo. Nasabi lang ni Mama na kinabukasan pupunta kami sa albularyo na pinagkakatiwalaan ng pamilya namin para magpakonsulta sa kung ano man ang nangyari sa akin. Nung nakapunta na kami kay Apo, bago pa ako makaupo, sinabi niyang may bitbit daw akong kaibigan. Isang babae na tinukoy niya bilang isang bruha. Isang dark entity na sumama sa akin mula sa school hanggang sa bahay. At hanggang sa pagpunta namin sa kanya, ito ay nakasunod pa rin sa akin. Nagmamatsyag mula sa malayo. Ngunit hindi na siya makalapit sa akin dahil may nakaalam na naisama ko siya. Dinasalan ako at inorasyonan ng albularyo at yung isang crucifix na bitbit ko ay dinasalan rin niya. At sinabi niya na hanggat nasa akin ang crucifix na ito, hindi na uli ako lalapitan ng bruhang ito. Itong crucifix na ito ang naging anting-anting para mataboy itong entity na ito. Maaari siyang sumunod pero hindi na siya makasasampa sa aking likuran tulad na nangyari nung nakaraang araw. Nakampante ang loob ko sa ginawa niya at kahit na hindi naman talaga ako naniniwala sa faith healing, nagtiwala ako dahil yung description niya sa babaeng sumusunod sa akin ay kapareho ng description ng nakita kong babaeng naglalakad sa labas ng aming classroom na maaaring ang naisama ko. Nabanggit niya na maaari kaya ako ay nasundan at sinamahan ng entity na ito ay dahil sa nakararamdam ako at nakita ko siya. Kung tutuusin, hindi naman humihingi ng tulong ang entity na ito. Bagkus, may nais lamang siyang samahan at ako ang napili niya. Ngunit sa kanyang pagdidescribe at pagsasabing ito ay isang bruha, mas okay na lang din siguro na hindi na siya makalapit sa akin. Baka kung anong uri pa ng kapahamakan ang maaari niyang dalhin sa akin. The following day, everything went well naman. Wala nang mabigat na katawan, wala na ring mabigat na pakiramdam. Pagkatapos ng klase namin after lunch nun, ay nakalipat na kami ng classroom at bumaba ako sa 3rd floor para mag-washroom dahil ayaw ko munang gamitin ng CR sa 4th floor dahil malapit yun sa classroom namin noong nakita ako ng entity sa room 410. Habang naghuhugas ako ng kamay at nag-aayos sa harap ng salamin, mayroon ako nakita sa peripheral vision ko na may pumasok sa banyo. Kaso, wala akong narinig na footsteps o tunog na may gumagamit ng cubicle o ng urinal. Ilang minuto din ako nag-ayos sa harap ng salamin at hinintay ko na may lumabas mula sa banyo. Ngunit wala, kahit na anumang sinyalis ng tao
bukod sa akin. Bago ako lumabas, tinignan ko muna kung may ibang tao sa CR. Ngunit upon checking, ako lang talaga ang nandun at nagmadali akong lumabas at bumalik sa classroom. Pagkatapos ng araw na yon, wala nang pagpaparamdam mula sa entity na sumama sa akin at nagawang pumasan sa aking likuran. Maraming kwento-kwento ang kumakalat sa paaralan na ito, ngunit hindi ko akalaing mararanasan ko ng first hand ang isa sa mga ito. Marahil ito ay naging pugad na ng kababalagan at marami pang kwento ang maaari magmula sa universidad na ito na sana ay maibahagi din sa lahat. Marahil, kahaling tulad ng karanasan ko ang nasa mga pelikula. Ngunit ito ang tala ng isa sa pinakakahindik-hindik na karanasan ko sa pinakamatandang universidad sa aming probinsya sa Bulacan. Maraming salamat San Telmo Society at sa iyo Camp Master Earl. Hanggang sa muli, ito si Sir Red at Haynayan magpakailanman. Pamilyar ako sa kwento ni Red dahil nag-aral din ako sa pamantasang binanggit niya. Kaya mas ramdam ko ang dilim ng kwento dahil inabutan din ako ng gabi sa mga iilang klaseng dineluhan ko dito. Tama si Red. May kung anong kilabot ang mararamdaman mo kapag inabutan ka ng dilim sa isang lugar na alam mong mahigit isang siglo nang nakatayo. May mga pasilyo na kapag nawala ng liwanag, ng ingay, ng mga tao, ay para bang nagiging mga silid ng kababalaghan. Siguro dahil pinalaki tayong pilit na sinasabing dating sementeryo ang bawat paaralan, kaya tumatakbo na sa kolektiba ng ating kamalayan na may lalabas ng multo o pari o madre sa mga eskwelahan natin. Maaring hindi totoo o maaari din namang hindi lang natin sila nakikita. Si Sir Red ang boses sa likod ng podcast na Haynayan at Agham, isang natatanging podcast para sa mga tanong at paksa tungkol sa science. Pakinggan ang Haynayan at Agham podcast upang maintindihan natin ang mga siyentipikong sagot sa mga pangkaraniwang tanong sa ating buhay-buhay. Inyo pong nasubaybayan ang isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat muli sa mga sumulat at nagsalaysay ng kanilang mga kwento. Kung gusto ninyong maging tagapagkwento sa ating podcast, ay mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Alam kong marami pang mga kwento ang nakatago sa likod ng mga nakikinig ng podcast na ito. Gusto kong malaman ninyo na sa pagbabahagi ninyo ng mga kwento sa San Telmo Society, hindi lang kayo nakakapagbahagi ng kwento, kundi na ipapabatid ninyo sa mga nakikinig na hindi lang pala kayo nag-iisa sa mga karanasang ganito. More than the stories you hear on TV or movies, dito sa San Telmo Society, mga totoong tao at totoong karanasan mula sa mahiwagang mundo ng paranormal at kababalaghan ang sama-sama nating nasisilip sa bawat kwento ng ating binabasa. Hayaan niyo akong magpasalamat sa lahat ng nakikinig. Kayo, tayo, ang San Telmo Society. Salamat sa mga sumusuporta sa ating campsite sa pamamagitan ng Patreon at Ko-fi. Mga patrons natin ay natutunghayan ng episode na ito ng mas maaga. Puntaan lamang ang show notes ng episode na ito para sa Patreon at Ko-fi support links kung gusto niyo ng early access. Sa mga susunod na araw ay ilalabas ko naman sa aking Patreon ang mga exclusive content na maaari lamang mapakinggan sa Patreon. Muli, maraming salamat sa pagbisita ninyo sa ating campsite. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.